Tatlong bento art cakes naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Kahit na napakababusisi, matrabaho, at sobrang tagal gawin ng mga bento art cakes, isa ito sa mga paborito kong ginagawa kasi iba yung fulfillment and yung feeling kapag nakikita ko na kahit papano nagagaya ko yung drawing or characters na sinesend sa akin ni customer. Itong unang cake natin is Bento Combo 8 to. Order ito ng dati kong ka-work and kaibigan na rin para sa kanyang asawa. Ayan. Ang character na pinadrawing niya sa akin dito is panda na tulog kasi match na match ito sa personality ng husband niya. Naka-work ko din kasi yung husband niya kaya alam ko yung personality niya. Napaka-cute nga nitong character na ito and first time kong gumawa ng panda na design. So, excited din ako and simple lang naman din siya kasi white and black lang siya. Ganun lang naman siya kadaling gawin. Sa mga nagtatanong pala, ganito ako mag-set up ng Bento Combo 8. Bali, yung box na ginagamit natin dyan is cupcake box na pang 12 pieces. Tapos yung holder syempre is cupcake holder na merong 12 holes. Tapos yung 4 na holes sa may taas sa gitna, yun yung kinakat natin para sa pwesto ng bento. And then, syempre, paikot doon ay yung mga cupcakes. Next cake naman natin, ito, bento solo lang, wala siyang kasamang cupcakes. And then, ang design niya, hindi ko alam kung anong pangalan ng character na ito, pero marami nagpapagawa sa akin ng ganitong character. And then, yung theme niya is parang birthday drunk. Ganun siya. Para ito sa boyfriend ng customer ko na Chinese. Kaya kung mapapansin ninyo, yung dedication natin sa taas ay Chinese characters. Kapag Chinese or Korean characters yung dedication, kasi maraming Chinese and Korean dito sa lugar namin, ang ginagawa ko is nagsusulat muna ako using toothpick as a pattern para kapag sinulatan na natin siya ng icing ay hindi na tayo mahihirapan. Actually, ganun din naman yung ginagawa ko kapag mga drawing. Nagdo-drawing muna ako using toothpick kasi mas madali siya para sa akin. Babakatin mo na lang siya. And syempre, pag nagkamali, scrape off mo na lang. Unlike kapag agad-agad ka nang nag-drawing sa icing, lalo na kung colored, pag nagkamali ka, kailangan mo siyang ulitin lahat. Hindi tayo gumagamit ng piping bag kapag art cakes yung ating ginagawa. And para na rin sa dedication, ang ginagamit ko is cello sheet. And to be honest mga mi, napakagandang ipang drawing kapag yung icing natin is chilled. Kasi parang mas smooth siya and mas madali siyang i-manage. Para sa akin mga mi ha, ewan ko sa iba na sanay din na mag-art cake. Ako kasi, consider ko pa rin ang sarili ko na newbie when it comes to art cake kasi hindi pa talaga ako ganun kasanay. And syempre lahat ng characters na pinapagawa sa akin ni customer, mostly ay first time ko silang ginagawa. Kaya ayun, para sa akin newbie pa rin ako. And kung gusto nyo tong itry mga mi, gumamit talaga kayo ng cello sheet kasi napaka-helpful niya talaga. Kasi kapag pinush nyo na or pinipe nyo na yung icing, yung labas talaga niya is pabilog, kaya maganda siyang tingnan. Ito namang next cake natin, bento solo din ito, pero this time nakalagay siya sa cake board. Yung size ng cake board natin dito is 6 inches, and kaya naka-cake board dito kasi request ito ni customer, para kasi ito sa monthly milestone ni baby. Ito ang pinakaunang customer talaga na nag-trust sa akin sa mga art cakes, kaya dahil sa kanya, lumakas yung loob ko sa mga drawing na ganyan. Lahat kasi ng monthly milestone cakes ni baby niya is puro art cakes na parang aesthetic. And ito, yung drawing na ito is para siyang bird yata ito, baby bird. Tapos, meron lang siyang hawak na balud na number 5 kasi 5 months old na si baby. Medyo may pagka-pricey ako magsingel kapag art cakes yung design na pinapagawa ni customer kasi nga gaya nga ng sabi ko kanina, it consumes a lot of time and effort. And napakaraming masasayang na cello sheet. Pero icing mga mi, walang nasasayang sa akin. Kasi lagi kong ginagawa ay super duper konti lang talaga yung mga icing na kinukulayan ko. At kung makikita ninyo, maliliit lang naman yung cello sheet natin. Kaya hindi na ako nag-charge
ng additional para sa mga makukulay na cakes natin. Basta ang additional charge ko lang is para dun sa effort and then sa extra time and syempre yung talent na rin mga mi kasi hindi naman lahat marunong mag-drawing sa cake. Actually magsimulang nag-start ako mag-post ng mga art cakes sa business page ko. Napakarami na talaga nag-order sa akin nito. Kumbaga naging parang bestseller ko na siya kapag ka bento cakes. Medyo madalang na lang din yung nag-order ng mga minimalist. Kasi yung mga minimalist design, mostly, ino-order nila hindi na bento, 4x4 na. Kasi yung 4x4 sa akin, 500 pesos lang. Pwede na siyang pang photoshoot. Paano natin na-achieve yung base color ng cake na ito? Kung makikita nyo, para siyang sage green pero may pagka-yellow green siya. Bale, blue lang yan, color yellow, and then black and brown. Yung black kasi, yun yung nagpapa-sage or nagpapa-tone down ng color ng ating icing. Kasi kapag hindi natin siya hinaluan ng black, super duper bright ito na yellow-green. Yung parang neon green, ganyan. So, nilagyan natin siya ng black para mag-darken siya and at the same time, mag-tone down siya para ma-achieve natin yung ganyang color. And then, syempre, yung pinaka-color ng ating bird, yung sa side, parang close to black na siya, pero green pa rin yan. Bale, yung pinaka-base color ng cake natin, dinagdagan lang natin yan ng color black. Tapos yung yellow, hinaluan lang natin yan ng color brown. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang shala ng mga cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Huwag niyo kakalimutan mga mi na palaging i-share ang ating mga videos at i-comment niyo din naman ang mga favorite ninyo sa mga cakes natin. And that's it for today. See you on our next video. Bye!